Alright mga kapatid, good morning po sa inaabot ng programang ito at sana maging mapayapa po ang ating sambayanan o ating sambahayan. Ganun lang po talaga. Nakakalungkot dun sa situation na nangyari sa Senado kahapon. Yun po ang bibigyan natin ng reaction. Nakikisimpataya po tayo kay Expedea Jonathan Morales. Yun po ang ating bibigyan ng reaction. Okay po, by the way nga pala, sa mga nag-subscribe po at saka mga nag-views, thank you. God bless po sa lahat. Buong puso po ako nagpapasalamat at na-appreciate ko po yung situation na yun at nakakatuwa dahil sa na-appreciate nyo rin po ang aking mga ginagawa po. Salamat po at God bless sa lahat. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit nyo yung like na lang po at comment sa baba, sobrang na-appreciate ko na po yun. Thank you at God bless sa lahat. Sana pagpalain po tayo ng Ama sa lahat ng ating mga ginagawa. Salamat. Okay, simulan natin. Yung nangyari po sa Senado, yung kay Expedea Jonathan Morales, nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot na may halong galit, may halong pagtataka, may halong di malaman o maintindihan yung situation na nangyari. Bakit nga ba gano'n na nakakapagtaka at nakakalungkot? Dahil unang-una, yung si Mr. Morales, ang layunin niya lang, kaya nga po siya nag-reach out doon sa lahat ng agency, lahat ng binigyan niya ng sulat tungkol sa PDL leaks. Kasi unang-una, gusto niyang hanapan ng katotohanan yon. Unang-una, gusto niyang ma-address yung mga bagay na dahil hindi sa kanya nagmula yon, di ba? Kaya nga siya nagsulat sa, di ba, sa Office of the President, diyan sa committee ni Senator Bato de la Rosa sa Senado, sa PDEA, di ba? Sa apat na letters yan eh. Anong layunin ni Mr. Morales po? Para maipaabot at malaman at makita kung sino talaga ang may kagagawa nung paglalabas ng dokumento na yan na sinasabi niya na kwan siya mahalagang dokumento pero bakit nailabas sa media, di ba? O dyan sa mga vlogger na yan sa pangunguna ni Maharlika, di ba? Yun ang gusto niyang hanapan ng katotohanan. Yun yung gusto niyang malaman kung sino yung naglabas ng dokumento dyan sa PDEA, di ba? Kaya nga gusto niyang, kasi siya ang tatamaan nun eh, di ba? Siya ang kukunin kasi siya nakapirma doon. At napatunayan naman niya yan dahil unang-una siya yung nag-imbestiga dyan. At kanya yung dokumento na yan nagiging kuha na siya eh. Bakit? Pinatutunayan niya na, di ba, na yung dokumento na ay talagang totoo. At nasabi naman yan ni Senator Bato de la Rosa na totoo yung dokumento. Pero mas mahigit na masasabi natin na totoo yung dokumento dahil mismo yung gumawa ng dokumento, siya yung nagtipa, siya yung nag-imbestiga, may lumapit na, di ba, na informant, at siya mismo yung nakaperma doon. Ibig sabihin, pag yung, di ba, alam niyo na po yun eh, di ba? Yun ang gusto niyang malaman kung bakit nailabas yung dokumento yan dyan sa tinatawag dyan sa PDEA. Kasi nga, mahalaga nga daw po yan. Tsaka, confidential siya eh. Pero bakit nalabas? Pero ang nangyari, di ba? Kaya nakakalungkot. Siya yung naghahanap ng katotohanan. Pero, di ba? At gusto niyang mapag-aralan dahil legislation yung ginawa ng committee ni Senator Bato de la Rosa dyan para makagawa ng batas para hindi na maulit yung mga bagay na confidential document pero na ilalabas, di ba? Na ililink sa kwan. Siyempre, yun ang gusto niyang gawin na huwag nang maulit. Dahil siyempre, confidential po siya, di ba? Kaya nga, siya yung naghahanap talaga. Kasi siya nag-reach out doon sa mga agency na mahalagang agency para maayos nga po. Kaya nangyari, inimbitahan nga po sa Senado, di ba? Pero ang nangyari, nakakalungkot kahapon dahil unang-una, kung sino pa yung naghahanap ng para maayos yung kwan, di ba? Kung siya, resource person siya, di ba? Gusto niyang wag nang maulit yung mga bagay na yun, di ba? Pero ang nangyari, siya yung site of contempt siya kahapon, di ba?
dahil doon sa mga bagay na ginawa o sa mga tanong ni Mr. Senator Jingo Estrada, di ba? Lahat inatake, lahat character assassination kasi po yung nangyari, di ba? Kung tawagin yun mga kapatid ko siya, irrelevance. Bakit? Hindi naman yun ang issue, di ba? Ang issue yung paglalabas ng dokumento doon sa tanggapan ng PDEA. Dapat doon lang talaga nakapokus yun, di ba? Doon, yun ang gusto niyang tuldukan, yung issue na yun. Pero dahil sa gustong durugin, di ba? Durugin yung kanyang pagkatao. Lahat ng issue, di ba? Lahat ng bagay na ikasisira ni Mr. Morales, ni Jonathan Morales, yun. Ginawa at talagang inatake. Tama naman po yun eh. May mga nagkaroon ng opinion regarding dyan. Yung tinatawag na, yun nga, assassination, di ba? Character assassination. Lahat ng, kaya inaamin niya naman ni Mr. Morales, hindi ka, bilang alagad ng batas, di ba? Bilang alagad ng batas, talagang normal na sa kanya na magkaroon ng kaso. Talagang kakasuhan, tataniman, dahil alagad ka na, gumagawa ka ng iyong tungkulin eh, nagtatrabaho regarding doon, marami kang nasasagasaan, di ba? Marami kang nasasagasaan ng mga iba-ibang grupo, kaya gagawan ka ng mga kaso o planted na kaso para kuhanin ka lang, di ba? Ganon yun, bilang alagad ng batas, at nagpapatupad ng batas, talagang hindi na ordinaryo sa kanya yung magkaroon ng kaso niya. Pero ang malinaw dyan mga kapatid, di ba? Oo, marami siyang kaso regarding doon, pero inilaban niya yan eh. Di ba? Inilaban niya yung mga kaso na yan. Na talagang yung iba dyan na-dismiss na, nabigyan na ng talagang hindi siya, wala pa siyang, di ba? Alam naman natin, wala pa siyang hatol regarding doon sa mga kasong inilalaban niya. Ibig sabihin, hinaharap niya sa husgado. Di ba? Hindi yung katulad ng iba na, di ba? Nag-iisip, pero, di ba? Nakakalungkot, di ba? Kung sino pa yung may convicted, di ba? Talagang sa bribery, yun. Yung pang-kuhan, di ba? At saka, yung napansin ko sa Senado, di ba? Napansin ko yung hearing kahapon. Talagang yung ginawa bagamat na contempt din si Picoy, pero hindi man lang, di ba? Hindi nabigyan ng diin yung mga bagay. Kasi una-una, may pagbabanta sa buhay niya. Napanood naman natin yun, di ba? Napanood naman natin yung video, di ba? Doon sa bahay niya. Kung paano siya arigluhin, paano siya gawa ng parang para umatras lang. Pero hindi nabigyan ng diin yun eh. Bakit? Parang baliwala yung mga bagay na nabanggit doon ng mga pangalan, hindi talaga siya napatawag. Katulad nung kay James Kumar, di ba? Na nasa hospital diyan, pero may mga lumabas na mga hindi na, wala naman daw sa hospital. Tapos yun, tataka ako diyan, di ba? Yung bagay doon si Juan na gustong magtestimonya via Zoom, di ba? Sa Zoom daw. Gustong, imagine mo, sabi, di ba? Ito, hindi po tayo doktor ha, hindi tayo doktor, pero ka-atake lang, di ba? Inatake raw sa na-confine sa hospital, tapos gusto mong magtestimonya, di ba? Gusto mong sumagot do sa mga tanong regarding do sa mga pinag-uusapan kahapon, di ba? Gusto mong makisali sa debatihan, di ba? Na nasa hospital ka. Parang hindi siya, di ba? Parang hindi maganda yun. Kasi imagine mo, kung ikaw inatake sa isang party na ganon, di ba? Iiwasan mo yung mabibigat na confrontation, di ba? Iiwasan mo yun kasi ka-atake mo lang eh. Pero parang gusto mong makisali doon sa kuwan? Di ba? Yung pala, kaya mo naman pala, ba't di ka umatin sa Senado? Ba't nagdahilan? Hindi natin sinasabing dahilan kasi yan eh, di ba? Nasa hospital nga daw. Pero, bakit gusto mong mag-join doon sa mga debatihan? Di ba? Kung ka-atake mo lang. Yun ang nakapagtataka mga kapatid, di ba? Di ba? Bilang na-atake ka, di ba? Iiwasan mo muna yung mga stress dyan, di ba? Meron nga daw meron naman daw ng doktor. Pero, hindi siya hindi siya normal eh. Bilang tao, kung gusto mo talagang gumaling maayos yung tinatawag kasi nasa hospital ka, ka-atake lang o sabi ginaganon, tapos gustong sumali sa mga, di ba? Hindi ko hindi ako dun eh. Parang kahit grade 1 o kahit elementary ka lang, parang hindi siya dahil
Imagine mo, kalusugan mo yun. Tapos for example, may naitanong sa kanya na mabigat-bigat, may stress lang siya doon sa mga isasagot niya. Di ba? Kaya nga, hindi siya pinayagan ng committee niya si Senator Bato de la Rosa. Kung makukonsider siya daw kung ano man ang mangyari. Pero, nag-reach out uli, di ba? Nagsabi uli yung abogado na okay na, may pahintulot na daw ng doktor. Pero, tapos nung makita nga, di ba, nag-zoom nga siya, pinakita, parang okay naman. Di ba? Parang okay naman, pero kasi ito yung tinatawag na kuwan, parang opinion ko lang po yun ha, reaction ko lang po yun ha. Bali, hindi po nagre-represent ng opinion ng iba ha. Bali, opinion ko lang po yun. Nakita ko yung parang kuwan siya parang may kasamang di ba? Parang best actor ang dating, di ba? Opinion ko lang po tayo may tinatawag na humanitarian reason, di ba? Di ba? Bahagi 'yan. Pero sa nakita ko bilang opinion ko lang, parang kuan, di ba? Parang pangkuan siya. Pampamas din. Best actor ang dating, di ba? Best actor kasi kung ako naman, sa side ko, inatake ako, wala pang 6 hours before o ganyan, after, di ba? Tapos, sasali ako sa debatihan. Ano ang gustong, di ba? May stress lang ako, kaya, okay, di ako, pero gustong-gusto niya, di ba? Gustong-gusto niya maki-join doon sa debatihan sa Senado. Parang hindi ko, siya. Parang hindi ako makapanin. Sorry po sa aking opinion. Parang pambis actor talaga ang dating. Okay, mga kapatid. At saka yung kanya, balikan ko lang si Mr. Morales. Talagang, yung mama, yung si Mr. Pidea, ex-Pidea, Jonathan Morales, yun, nakakalungkot po. Yung sino pang gustong humanap ng para matuldukan, di ba? Siya pa yung nakulong, di ba, sa Senado. Di ba? Kung sino pa yung gustong maiaayos para hindi na maulit yung mga nangyaring paglilik ng mga dokumento, di ba, na confidential, siya pa yung nakulong, di ba? Siya pa yung na-contempt. Base doon sa mga, at saka yun nga, nakakalungkot talaga si Senator Gingo Estrada. Talagang irrelevance yung mga kinuan. Opinion ko po yun nakita ko naman Wala naman doon sa yung tinatawag na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan kung paano, di ba, paano na ilabas yung confidential document na yan sa loob ng PDEA. Dapat doon lang talaga nakapokus. Hindi yung mga bagay na na mga ginawa, na mga nagkaroon ng asunto, di ba? Character assassination ngayon. Doon Hindi naman yun yung usapin di ba? Tapos iko-contempt, di ba? Sinungaling daw, sinungaling. Paano nag-isinungaling? Paano siya lulusot sa doon sa PDEA kung talaga hindi siya nag-comply doon sa mga bagay na ginawa niya? Paano siya lulusot doon? Mahigpit po yung processing dyan sa PDEA para maging agent ka. Lahat yan. Base doon sa sinabi ni Mr. Morales, kinomply niya lahat. Lahat ng mga dokumento na sinasabi ng PDEA na para maayos yung kanyang, para maging PDEA agent siya, ibinigay niya lahat. Di ba? Yung mayroon pa tinatawag siyang clearance sa PNP. Hindi ka naman lulusot diyan kasi yung nagpa-process diyan puro mga pulis din yan, mga ex-pulis, may mga katukwa, di ba? Kaya hindi ka lulusot kung kung na-dismiss ka man o may kaso ka man sa PNP. Paano ka lulusot nga, di ba? May process siya pinaprocess siya. May committee talaga na nagpa-process para lahat ng mga bagay na kaso mo o mga bagay na dokumento mo, titingnan yan, di ba? Para maging PDEA. Kaya sabi nga nila, di ba? Kahapon, sabi ng isang attorney, mahigpit talaga yung Bakit nga nakalusot, di ba? Dahil nag-comply nga si Mr. Morales. Yun dapat doon lang talaga nakapokus yung tinatawag na investigation. Hindi, imagine mo, resource person ka, di ba? Resource person, gusto mong matuldukan yung mga bagay na yun, pero ikaw ang kinulong, di ba? Nasaan yung hustisya noon? Nasaan yung gusto niyang matuldukan yung para hindi na maulit yung paglalabas ng tinatawag na document na yon, na mga confidential document na ginawa niya. Bilang siya lang nag-imbestiga, nilapitan siya ng informant, siya nagtipa lahat. Wala siyang inaakusa Hindi niya inaakusa si BBM
na ganito, hindi niya inaakusahan, di ba? Lahat na nakalagay lang doon, base lang doon sa lumapit sa kanya na informant. Siya lang ang gumawa, pinatunayan niya, ganun ang nangyari. Pero nalihis, di ba? Doon sa mga tinatawag na character assassination. Yan mabigat po, nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot, base doon sa kanya mga ginagawa. Gusto niyang ayusin, di ba? Aid of legislation yung ginawa ng committee, di ba? Para gumawa ng batas, para hindi na maulit. Pero ang nangyari, yun, siya pa yung kinulong. Kaya nakakalungkot. Sige, salamat po. God bless po sa lahat. Sana nabigyan po natin ng tinatawag na counting opinion at reaction regarding doon, di ba? Nakikisimpataya po ako kay Mr. Jonathan Morales. Kasi yung mama, nagsasabi lang talaga. Pero, kinaracter assassination di ba? Kinaracter assassination. Samantalang, hindi naman yun ang issue. Diba? Ang issue kung paano lumabas yung dokumento. Pero itong si Senator Jingo Estrada, medyo talagang character assassination yung atake. Diba? Kaya salamat po at God bless sa lahat. At sana nabigyan natin ng kaunting opinion at magandang kwan. At sana pagpalain po tayo ng Ama. At sana bigyan po tayo ng tinatawag na katiwasayan ng ating kaisipan sa mga namumuno. Sana magkaroon ng kalinawan ng bawat ginagawa. At maging patas lang po. Maging tinatawag na yung bagay na ginagawa ni Mr. Ma, isa'y bahagi ng gusto niyang matuldukan para wag na maulit yung mga paglilink ng mga document. Yun lang naman gusto niya yung layunin di ba? Para makagawa ng isang batas. Kaya kasi yung Senado, diba, hindi naman husgado yan Aid of legislation yung ginagawa. Para hindi na maulit yung paglalabas ng mga confidential document. Yun ang layunin ni Mr. Morales, di ba? Pero nangyari, siya bilang gusto niya matuldukan, siya ang kinulong. Okay? Salamat. At sana mag-ingat ka po dyan, Expedia Jonathan Morales. Yung mga bagay na doon sa lalong higit doon sa nilabas na video na Google papatayin siya. Regarding, sabi kasi nung di ba, sa video, hindi na yung hindi na siya natural cause yung pagpapatay ng isang tao. Hindi na siya natural cause. Ang mangyayari parang di ba, gagawin para aksidente, di ba? Kumain ka, di ba? Nilagyan yung di ba? Yan ang mga nakita na, basta yung nakita lang natin sa video, yung napanood natin. Katulad ng kunyari, may kinain ka, yun. Atikihin ka sa puso, di ba? Atake ka, di ba? Hindi siya yung tinatawag na hindi na yung binabaril yung isang tao, di ba? Sa mga natural cause lang sa tao, yung nagkasakit ka, kasi nga, yung kinain mo nagkaroon ng kaya ingat po kayo dyan. At salamat at God bless. Sana malip yung yung binigay na contempt ni Jonathan Morales. At sana pag-usapan lang yung mga bagay na yun talagang doon lang siya nakapokus, di ba? Doon sa issue. Wag sana doon sa tinatawag naman. Kasi nga, character assassination po yan. Yung mama lumalaban ng tama, lumalaban sa mga asunto. Wala siyang wala siyang convicted pa. Hindi po siya convicted na tao sa lahat ng husgado dito sa atin. Ibig sabihin, hinaharap niya lahat ng mga asunto niya. Normal lang naman yan daw, sabi nga normal lang yung bilang alagad ng batas at nasasagasaan mo yung iba't ibang masasamang tao, di ba? Makakasuhan may kaso talaga at may kaso lagi siya. Pero ibig ba sabihin kung may kaso, di ba? Hindi na siya pwede magsalita ng katotohanan para sa kanya? Hindi po yun. Sabi nga kahit pinakamasama ka ng tao, di ba? Pero mayroon ka pa rin tinatawag na pwede ka pa rin paniwalaan, di ba? Pero kagandahan nga doon, hindi pa siya nakukumbik sa lahat ng kaso niya, di ba? Nilalabanan niya. Samantalang yung nagka-character assassination, convicted sa bribery, yan ang mabigat doon. Kung titingnan mo mabuti, sino ang dapat paniwalaan mo, di ba? Okay mga kapatid, salamat at God bless. Sana pagpalain po tayo. At lagi ko sinasabi po, lagi lang po ganito. Pag mali. Pag sa tama, doon tayo magsama-sama. Okay, thank you, God bless. At maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat.